May isang school teacher po na pinapanood yung mga biblical teachings natin sa mga estudyante sa loob ng klase niya. Hope again, for the Lord sustain you. Imagine may isang lalaki sa yung lalaki. Bibigyan ka ng 20 million pesos. Imagine ninyo, gano'ng kalaking 20 million ngayon. Eh, ngayon din, bibigyan niyo sa'yo. Sabihin natin 50 million pesos. Gano'ng kalaking talaga. Magagawa mo lahat ang gusto mo, mabibili mo yung house and lot na pangarap mo, yung kotse na pangarap mo, or masesecure mo yung future ng pamilya mo. Pero, may isang kondisyon. Bukas, hindi ka na mag-iisa. Tatanggi ka, diba? Kahit sino dito, tatanggi. Kahit gano'ng kalaki na nila, sabihin na natin kahit isang billion tayo may offer sa'yo, walang kwento kung hindi ka na mag-iisa kinabukasan. Imagine gano'ng kahalaga pala yung kada gising mo ng umaga. Higit pa sa isang billion, sa isang trillion. So every time you wake up in the morning, you are witnessing God's miracle. Patunay na mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera. Kasi kung hindi mo yung pagpapalit ng isang araw ng buhay mo sa 50 million pesos, o sabihin na natin, isang billion or isang trillion, then no kahalaga ang kada gising mo ng umaga. Mas mahalaga pa sa isang billion. At binigay sa iyo ng libre. Imagine mo yun. Kasi yung binasa natin yung verse doon, si David ang nagsasalita doon. At alam ni David na hindi ka nang isado ang pag-isip kinabukasan. Ito'y regalo ng Diyos. Oo, madalas ipapasalamat tayo sa promotion, sa promote ka, thank you Lord, ipapasalamat ka sa mga miracle, sa blessings. Pero madalas nakakalimutan tayo magpasalamat dahil pag-unat ka lang ng mata mo, tapos cellphone agad hawak mo, hindi ka man lang, Lord, thank you so much. Kasi nagising ka na naman, minsan pare tayo masasalamat sa mga answered prayers. Pero minsan nakakalimutan natin yung araw-araw na milagro ng pagpunal ng mata natin sa bagong umaga. At kung hindi mo tatanggapin ng 50 million pesos, or sabihin na natin isang billion or isang trillion, ang kapalit ay hindi ka na magigising kinabukasan. O bakit mo sinasabi na yung araw na binigay sa'yo? Saan mo ba nilalaan ngayon yan? Sa pag-embay? Ilang oras ka na nag-embay ngayon? Sa pag-iinom? Ilang oras na nilalaan mo sa pag-iinom? Buong araw ka na naman naglalaro? Kasi yung iba, hindi na nagising, inabukasan. Ikaw nagising ka ngayon, pero saan mo nilalaan? Sa mga bagay ba na nakakapag-glorify sa Lord? Wala mong buhay yung naglalaro. Dahil kung napapanood ng video na ito ngayon, then God gave you another chance para magamit ka niya for His kingdom. So live your life with a purpose. Magamit ka sa Diyos because only what's done for Christ will last. Be grateful. Dahil sa gumigising ka ng umaga, sinasabi ng Diyos sa iyo na hindi pa tapos ang plano niya para sa iyo. Amen? Wow, praise the Lord. At sinend po sa akin yan mismo nung teacher, kaya maraming salamat po ma'am. Alam niyo po, sa mundong punong-puno na ng ingay, ng confusion, ng mga walang kwentang filosofiya, ng mga ideology na anti-biblical naman, na pinapasok sa utak ng kabataan ngayon, nakaka-refresh lang makita yung ganitong klaseng gawain, no, na ginagawa ng mga kapatid natin kay Kristo. Ano man ang profession mo, saan ka man nilagay ni Lord, doktor ka man, lawyer ka man, nasa business ka man, nasa entertainment ka man, guru ka man, bubuhay tayo para kay Lord. At yung mission field na nilagay sa atin, binigay sa atin ng Panginoon, ma-maximize natin yan, no? Para ma-reach pa yung mga lost souls. Lalo mga kabataan po ngayon. At dahil yan ang target ng kalaban, alam po natin yan. No? Deception ang gawain ng demonyo at ang target niyan yung mga kabataan. Especially sa social media ngayon, sobrang daming false teachings, may mga bagay na mahirap i-discern, lalo na kung hindi rooted sa Word of God. Kaya maraming salamat po, na-bless po ako. I pray na marami pang mga estudyante ang ma-encounter ng tunay ang Panginoong Jesus. Dahil nakakatuwa na makita na na-honor yung Word of God, yung Scripture sa mga school. Lagi po nating tandaan ang power ay nasa Word of God itself. No? Wala po sa atin, tayo po ay vessel lang, kasangkapan lang na ginagamit ng Panginoon. At kung nasan man kayo ngayon, maaaring nasa sa workplace nyo, sa katrabaho nyo, sa mga business partners ninyo, sa kaklase ninyo, do not be ashamed. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. Let's bring more souls to the feet of Christ. Siyempre si Lord pa rin ang magtatrabaho ng salvation nila. Tayo ay kasangkapan lamang makapagtanim ng seed at si Lord na magpapalago nun. Amen?